Hindi ako susuko. Kahit ilang beses mo akong yurakan, Rico. Susuko ka rin. Kasi sa mundong to, hindi sapat ang sipag. Kailangan mo ng pangalan. Jiro, tama na. Nasasaktan ka na. Mas masakit mawalan ng pangarap kaysa mawalan ng dignidad. Anak, hanggang kailan mo ipaglalaban ang pangarap na hindi mo alam ang buong katotohanan? Anong ibig mong sabihin, Tay? Hindi mo pa rin alam? Kawawa ka naman, Barker boy. Rico, tumahimik ka. Patawarin mo ako, Jiro. Kung nalaman ko lang kung sino talaga ako, ano ba talagang tinatago niyo sa akin? Sa isang maliit na eskinita, kung saan ang amoy ng kanal ay humahalo sa bango ng bagong labang damit, doon nagsisimula ang araw ni Jiro. Hawak ang isang lumang notebook na kupas na ang kulay asul. Tila ito ang kanyang agimat laban sa malupit na mundo. Jiro, anak, itigil mo na muna yan. Kanina ka pa nakababad sa tubig. Baka pati buto mo ay lumambot na sa chlorine. Halika muna rito at humigop na mainit na kape. Sandali lang po ito, Ma'am Vil. Isang basket na lang at matatapos ko na itong kuta ng mga maong. Sayang din po ang kikitain ko rito. Pandagdag sa pambili ng gamit sa school. Alam niyo naman po, malapit na ang finals. Napakasipag mong bata. Minsan tinatanong ko ang sarili ko kung saan mo nakukuha ang lakas sa yan. Ni hindi ka malang nagrereklamo kahit ang bigat na ng bitbit mo. Dito po sa notebook na to, Ma'am Vil. Dito nakasulat lahat ng pangarap ni Daddy para sa akin. Sabi niya rito, magtatayo raw kami ng sariling kumpanya pagbalik niya. Kaya kailangan maging engineer ako. Iyon ang pangako ko sa kanya bago siya umalis patungong abroad. Ang tagal na nung huling sulat niya, di ba? Jiro, hindi sa pinanghihinaan kita ng loob. Pero paano kung hindi na siya makabalik? Paano kung may iba na siyang buhay doon? Hindi po gagawin ni Daddy yun. Kilala ko siya. Siguro ay sobrang busy lang siya sa trabaho para makaipon ng malaki. Pag uwi niya, gusto kong makita niyang hindi na sayang ang notebook na iniwan niya sa akin. Lilipas ang oras at ang sikat ng araw ay mapapalitan ng malamig na hangin ng gabi. Ang tahimik na labandero ay magbabagong anyo bilang isang barker sa maingay at magulong terminal. Sa kanto, nakaupo ang isang matandang pulubi na tila bahagi na ng simento. Pasay! Pasay! 5 pa! Alis na! 10 na lang ang kulang! Punuan na! Sakay na kayo! Diretso na to! Nak, pwede bang makahingi kahit kaunting barya? Hindi pa ako kumakain simula kaninang umaga. Sige po. Eto po, Tay Lucio. Pasensya na at barya lang ang nakayanan ko ngayon. Medyo matumal ang biyahe. Kainin niyo po itong tinapay. Bigay po yan ni Ma'am Vil kanina. Salamat. Salamat talaga. Napakabuti mong bata. Bakit mo ginagawa ito sa isang katulad kong wala namang pakinabang? Marami namang ibang pulubi dyan. Ewan ko po, Tay. Pakiramdam ko kasi kung nasaan man ang tatay ko ngayon, sana may tumutulong din sa kanya kapag nagugutom siya. Kaya po huwag kayong mag-alala. Hanggat nandito ako, hindi kayo magugutom. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang pamilyar na boses ang pumutol sa katahimikan ng gabi. Si Leia, bitbit ang kanyang mga gamit sa pagtuturo, ay lumapit ng may dalang liwanag sa kanyang mga mata. Ang sipag talaga ng barker na to? O Jiro, kumain ka na ba? May dala akong sobrang sandwich galing school kanina. Hati tayo. Salamat, Leia. Sakto, hindi pa ako naghahapunan. Kamusta ang pagtuturo mo sa mga bata? Balita ko marami ka na namang bagong estudyante sa community center. Masaya naman, pero nakakapagod din. Pero alam mo, ikaw ang iniisip ko kanina. May exam tayo sa Monday, di ba? Nakapag-review ka na ba? Baka puro sigaw ka rito sa terminal. Makalimutan mo na ang calculus. Yun nga ang problema ko, Leia. Ang hirap intindihin ng mga formula kapag ganitong puyat. Pero huwag kang mag-alala. Babasahin ko yung mga notes na binigay mo mamayang madaling araw pag uwi ko.
Chiro, alam mo namang nandito lang ako para sa'yo, di ba? Huwag mo sarilinin ang pagod. Kung kailangan mo ng tutor o kahit tagapakinig lang, sabihan mo lang ako. Hindi ka nag-iisa sa pangarap mo. Ang sandaling yon ay mabilis na nabahiran ng lason nang huminto ang isang mamahaling itim na kotse sa harap nila. Bumaba si Rico, ang karibal ni Jiro sa scholarship na may suot na mapang-aping ngiti. Wow! What a scene! Ang future engineer ng bayan, kumakain ng sandwich sa gitna ng usok at alikabok, kasama ang isang hamak na volunteer teacher. How romantic! Yet, so cheap. Rico, anong kailangan mo? Kung nandito ka para mangasar lang, wala kaming oras sa'yo. Marami pa kaming gagawin. I'm just here to remind you, Jiro. Yung project natin sa structural engineering, kailangan matapos bukas. At dahil ikaw ang leader, siguraduhin mong perfect yun. Kapag bumagsak tayo, tanggal ang scholarship mo. At doon ka na lang habang buhay sa tabi ng pulubing yan. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan, Rico. Ang yaman mo nga, pero ang dumi na ugali mo. Umalis ka na rito bago ko patawagin ang mga driver dito para paalisin ka. Fine. Good luck sa pangarap mo, Jiro. Sana lang ay magkasya ang barya mo para pambili ng diploma. See you in class, Barker boy. Umalis si Rico na tila nanalo sa isang laban. Naiwang nakatingin si Jiro sa malayo, habang si Mang Lucio ay nakasubaybay pa rin mula sa dilim. Pinupunasan ng luhang hindi mapigilan sa pagpatak. Konting tiis na lang, Jiro. Malapit mo na maabot ang huling pahina. Sana mapatawad mo ako sa pagtatago sa dilim na ito. Makalipas ang ilang araw, ang umaga ay nagsimula sa tila walang katapusang tambak ng labada. Habang ang lahat ay natutulog pa, ang mga kamay ni Jiro ay lunod na sa bula ng sabon at lamig ng tubig. Sa tabi niya, ang notebook ng pangarap ay nakabukas sa isang pahinang puno ng mga kalkulasyon para sa kanyang project. Jiro, kailangan itong matapos bago magtanghalian. May lakad si Aling Nena. Opo, Ma'am Vil. Malapit na po ito sa huling basket. Pati ba yung plate mo sa school? Matatapos mo? Kailangan matapos po. Iyon ang ticket ko sa scholarship. Huwag mong kalimutang kumain. Mukha ka na naglalakad na kalansay. Kaya pa po. Engineer na ako sa susunod na taon, di ba? Mabilis na lumipas ang oras. Mula sa bula ng sabon, lumipat si Jiro sa malinis na silid na universidad. Ngunit ang kintab ng sahig dito ay hindi kayang itago ang madilim na ugali ng kanyang kagrupo. Oh, nasa na yung design? Huwag mo sabihin nakalimutan mo. Eto na. Kompleto na ang draft at calculations. Bakit naman parang masyadong simple to? Simple pero matibay. Iyan ang kailangan sa structural design. Whatever. Basta ilalagay ko ang pangalan ko bilang lead designer. Pero Rico, ako ang nagpuyat yan habang nagtatrabaho. At sino ang paniniwalaan nila? Isang hamak na Barker? Gagawin ko ang trabaho ko, Rico. Huwag mo lang idadamay ang scholarship ko. Good. Siguraduhin mo lang na perfect yan bukas. Lumabas si Jiro ng silid na mabigat ang loob. Sa labas, naghihintay si Leia na kanina pa nakikinig ng usapan. Bakit hinahayaan mo siyang bastusin ka ng ganyan? Wala akong laban sa kanya, Leia. Kailangan ko ang diploma. Pero hindi kailangan mawala ang dignidad mo, Jiro. Dignidad? Hindi na itatawid ng dignidad ang gutom. Hayaan mo. Tutulungan kita mag-review mamaya sa terminal. Salamat, Leia. Ikaw lang ang dahilan kung bakit hindi pa ako sumusuko. Sumapit ang gabi. Ang terminal ay tila isang dagat ng usok at ingay. Sa kanto, nakita ni Jiro si Mang Lucio na masama ang lagay. Namumutla ang matanda at tila hirap huminga. Tay Lucio, bakit po kayo nanginginig? Wala ito, nak. Malamig lang ang gabi. Ang init niyo po. May lagnat kayo. Huwag na. Sayang ang pambili mo ng gamot. Hindi po. Diyan lang kayo. Bibili ako ng paracetamol. Mabilis na tumakbo si Jiro sa butika. Pagbalik niya, inalalayan niya ang matanda na uminom ng tubig at gamot. Jiro, anong nangyari kay tatay?
Mataas ang lagnat niya, Leia. Buti na lang at may naitabi akong barya dito. Tay, gusto niyo po bang dalhin namin kayo sa klinik? Wag na, Iha. Maayos na ako dahil sa gamot ni Jiro. Tay, kailangan niyo ring magpahinga. Wag na po kayo mamalimos muna. Salamat, anak. Napakabuti mong bata. Wala po yun. Sana may tumutulong din sa daddy ko kung nasaan man siya. Nagpatuloy ang gabi sa pag-aaral ni Jiro at Leia sa ilalim ng malamig na poste ng ilaw. Ang notebook ay puno na ng mga bagong notes. Dito sa part na to, kailangan mong i-check ang load distribution. Nakuha ko na. Salamat sa pagpapaliwanag, Leia. Malapit na, Jiro. Konting tiis na lang. Graduation na. Sana nandoon si daddy para makita niyang engineer na ako. Darating siya, Jiro. Nararamdaman ko. Habang nag-uusap ang dalawa, dahan-dahang inilabas ni Mang Lucio ang isang lumang ID mula sa kanyang jacket. Pinunasan niya ito habang nakatingin kay Jiro mula sa dilim. Malapit na, anak. Kaunti na lang. Ang mga lihim ay tila mga anino sa gabi. Nagtatago pero laging naroon. Habang si Jiro ay abala sa kanyang mga pangarap, hindi niya alam na ang katotohanan ay nakabantay lamang sa kanya. Naghihintay ng tamang panahon upang maisulat ang huling pahina. Ang sikat ng araw sa universidad ay tila masakit sa mata para kay Jiro. Bitbit ang kanyang huling disenyo. Pumasok siya sa silid-aralan kung saan ang bawat sulok ay amoy aircon at mamahaling pabango. Malayo sa amoy ng sabon at usok na kinagisnan niya. Sa loob, ang kanilang professor ay tahimik na naghihintay. Ngunit ang presensya ni Rico ang agad na kumuha ng atensyon ni Jiro. Ang mayabang na kaklase ay nakangisi. Tila may planong hindi maganda. Yo, Jiro, akala ko ba late ka na naman? Buti nakahabol ka. Heto na ang folder, Rico. Kumpleto na ang lahat ng kailangan natin. Akin na yan. Ako na mag-e-explain kay Prof para sure na pasado. Siguraduhin mo lang na hindi mo yan madudumihan. Pinagpuyatan ko yan pagkatapos ng shift ko. Don't worry, biker boy. I'll take all the credits for us. Habang isinasubmit ni Rico ang folder, hindi napansin ni Jiro na mabilis na pinunit at itinago ni Rico ang pinaka-importanting pahina ng structural analysis. Sa harap ng klase, ang professor ay nagsimulang mag-check ng mga gawa. Ngunit maya-maya pa ay nagbago ang timpla ng mukha ng guro. Napansin nitong kulang ang kalkulasyon at may mga butas sa disenyo. Dahil dito, pinatawag ang buong grupo sa harap. Prof, si Jiro po ang in charge sa part na yan. Sabi ko sa kanya, ayusin niya. Ano? Rico, ibinigay ko sa iyo ng buo yan kanina. Liar! Pinagkatiwalaan kita kahit labandero ka lang. Tapos ito ang gagawin mo sa group natin? Prof, nagsisinungaling siya. Inabot ko sa kanya ang folder na walang kulang. Sino ang paniniwalaan niyo, Prof? Ang pamilya ko na kilalang engineers? O ang biker na to na baka nag-hallucinate lang sa puyat? Habang nagkakagulo sa loob ng classroom, ang tadhana ay tila naglalaro rin sa labas. Sa terminal, isang malakas na tunog ng pagpreno ang narinig. Isang delivery truck ang nawalan ng kontrol at dumiretso sa waiting shed kung saan nakatago ang mga gamit ni Jiro. Si Leia, nakadadating lang para sunduin si Jiro, ay napasigaw sa takot nang makita ang pagguho ng simento. Jiro? Nasaan si Jiro? Wala siya rito, Leia. Nasa school pa siya. Ang notebook niya! Ang notebook niya nandun sa loob na shed! Ano? Ang notebook ng pangarap niya? Oo, doon niya iniwan bago siya umalis. Tay Lucio, wag! Sa kabila ng panganib at sa kabila ng kanyang panghihina, dumiretso si Mang Lucio sa ilalim ng gumuhong shed. Ang mga bakal ay mainit at ang simento ay nagbabadyang bumagsak pa. Ngunit tila wala siyang pakiramdam. Ginamit niya ang kanyang mga sugatang kamay para iangat ang mga debris. Sa wakas, nakita niya ang asul na notebook. Madumi na ito, ngunit buo pa rin. Tay Lucio! Diyos ko! Ang dami niyo po sugat! Ligtas. Ligtas na ang buhay ng anak ko. Anak? Tay, bakit niyo tinawag na anak si Jiro? Hindi ko na kayang itago, Leia.
Hindi ko na kayang makitang mawala ang huling alaala ko sa kanya. Kayo si Reggie? Kayo ang tati na hinihintay niya? Patawarin mo ako. Huwag mong sasabihin sa kanya. Ayokong mahiya siya sa akin. Habang nagaganap ang madamdaming revelasyon sa terminal, muling nagpatuloy ang tensyon sa unibersidad. Ang professor ay tila handa ng ibagsak si Jiro, ngunit ang binata ay hindi basta-basta sumuko. Inilabas ni Jiro ang kanyang lumang cellphone, isang dipindot na kumuha ng malilinaw na litrato ng kanyang bawat gawa bago niya ito ipinasa kay Rico. Prof, tinitignan niyo ba to? Heto ang timestamps ng bawat page ng project ko. Photoshop yan! Imposible yan! Ipinasa ko sa iyo ang 50 pages, Rico. Pero sa folder, 40 na lang. Nasaan ang 10 pahina na itinago mo sa loob ng bag mo? Wala akong tinatago! Lumabas ka na rito! Dahil sa ebidensya ni Jiro, napilitan ng professor na patingnan ang bag ni Rico. Doon ay nakita ang mga pinilas na pahina. Ang mayamang na estudyante ay agad na dinala sa dean's office habang si Jiro ay naiwan sa silid. Humihinga ng malalim. Tagumpay siya. Ngunit ang kagalakan niya ay napalitan ng kaba nang makatanggap siya ng tawag mula kay Leia. Leia, bakit ka umiiyak? Jiro, pumunta ka rito sa terminal. Si Tay Lucio, na-aksidente siya para iligtas sa notebook mo. Ano? Parating na ako! Bantayan mo siya, Leia! Mabilis na tumakbo si Jiro. Pagdating niya sa terminal, nakita niya ang nagkalat na debris. Sa isang gilid, nakahiga si Mang Lucio sa bisig ni Leia. Ang matanda ay puno ng dugo ang mga kamay, pero nakangiti pa rin habang hawak ang asul na notebook. Mabilis na tumakbo si Jiro papunta sa gumuhong terminal. Sa gitna ng usok at gulo, nakita niya si Mang Lucio na dugo ang nakayakap sa asul na notebook. Ito ang kaisa-isang bagay na iniligtas ng matanda bago bumagsak ang shed. Leia! Tay Lucio! Mabilis na lumapit si Jiro at lumuhod sa simento. Ang puting polo ng kanyang uniforme ay agad na narumihan. Ngunit wala siyang pakialam. Nakita niya ang mga kamay ni Mang Lucio. Ang mga kamay na madalas niyang abutan ng barya at tinapay. Ngayon ay puno ng sugat, nanginginig at mahigpit na nakayakap sa asul na notebook na tila ba ito ang pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo. Jiro, salamat at tumating ka. Ayaw niyang bitawan na notebook mo kahit noong kinukuha na ng mga medic para magamot siya. Tay Lucio, bakit niyo ginawa yun? Notebook lang to! Buhay niyo ang nakataya rito! Hindi lang to. Papel, Jiro. Dito nakasulat ang lahat. Ang lahat ng hindi ko na ibigay sa'yo. Napakunot ang noo ni Jiro. Ang mga salita ng matanda ay tila may malalim na kahulugan na hindi niya pa kayang arukin sa mga sandaling yon. Bago pa siya makapagtanong, mabilis na isinakay si Mang Lucio sa ambulansya. Sumama si Leia habang si Jiro naman ay naiwan sandali. Hawak ang notebook na basa ng dugo at alikabok. Sa bawat pahina nito, naramdaman ni Jiro ang bigat ng sakripisyo. Hawak niya ang isang bagay na mas mahalaga pa sa kanyang diploma. Ang lumang asul na notebook ng pangarap. Ang notebook na hawak ko ay hindi lang puno ng mga plano. Ito ang boses ng aking ama, si Reggie, na nasa malayo ngayon para igapang ang aking pag-aaral. Pa, nasan ka man? Para sa ito, natupad na natin ang pangarap mo. Masigabong palakpakan ang pumuno sa silid. Ngunit sa isang sulok, nakatayo si Ma'am Villa na may dalang mabigat na damdamin. Pagkatapos ng seremonya, habang nagkakagulo ang mga pamilya sa labas ng auditorium, nilapitan niya si Jiro. Walang kagalakan sa kanyang muka, kundi isang seryosong tingin na tila may daladalang lihim na matagal nang ikinulong. Jiro, anak, hindi na kailangan maghintay na sulat mula sa malayo. Basahin mo ito.
Panahon na para malaman mo kung sino talaga ang taong nasa likod ng bawat pangarap mo. Nanginginig ang kamay ni Jiro nang buksan ang sobre. Sa loob nito ay isang sulat at ang lumang ID ng isang factory worker sa ibang bansa. Ngunit ang kumuha ng kanyang atensyon ay ang maliit na litratong kalakip nito. Isang ID ni Mang Lucio. Doon ay biglang gumuho ang mundo ni Jiro. Ang muka ng pulubing laging binibigyan ni Jiro ng barya sa terminal at ang muka ng kanyang amang si Reggie ay iisa. Hindi. Si Mang Lucio. Si Papa. Ma'am Vil, bakit? Bakit siya namamalimos? Naaksidente siya bago pa man makasampa sa barko noon, Jiro. Nawala lahat ng ipon niya sa pagpapagamot. Sa tindi ng hiya na wala siyang maibibigay sa iyo, pinili niyang magpanggap na ibang tao. Pinili niyang maging pulubi sa terminal para lang mabantayan ka araw-araw nang hindi mo siya kinasusuklaman. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Jiro. Kasama si Leia, mabilis nilang tinunto ng barong-barong na tinutulayan ni Mang Lucio sa dulo ng riles. Pagdating nila doon, nakita ni Jiro ang kanyang ama, ang kanyang tunay na ama, na nakaupo sa sahig, luma at marumi ang damit, habang nakatingin sa isang litrato ni Jiro noong bata pa ito. Papa? Ikaw si Mang Lucio? Patawarin mo ako, Jiro. Nawala ang lahat sa akin. Ang perang naipon ko, ang dangal ko. Hindi ko kayang humarap sa iyo na ganito ang kalagayan ko. Pinili ko maging Mang Lucio para kahit sa malayo, mabilhan kita ng barya. Mapanood kitang nag-aaral at masigurong hindi ka nagugutom. Bakit niyo ginawa yun? Hindi ko kailangan ng yaman pa. Ang kailangan ko, ikaw. Kahit pulubi ka pa, kahit wala tayo makain, tatanggapin kita dahil ikaw ang tatay ko. Sa huling pahina ng asul na notebook, may isang bagong sulat na idinagdag ni Reggie gamit ang nanginginig niyang kamay noong nasa hospital siya. Binasa ito ni Jiro ng malakas habang magkayakap silang dalawa. Ang huling pahina ng pangarap ko ay hindi ang makabalik na may dalang ginto, kundi ang makita kang matagumpay at may mabuting puso. Tapos na ang pagtatago ko, anak. Maligayang pagtatapos. Makalipas ang ilang taon, ang ingay ng terminal ay napalitan ng katahimikan ng isang maayos na tahanan. Isang lalaking nakasuot ng formal na polo ang lumabas ng bahay. Si Engineer Jiro. Sa kanyang tabi ay si Leia, na naging katuwang niya sa pagbuo ng pangarap na hindi lang para sa sarili. Jiro, handa na si Papa Reggie. Tara na. Lumabas ang kanyang ama. Maayos na ang pananamit at may dangal na sa bawat hakbang. Sumakay sila sa sasakyan, hindi bilang isang barker at pulubi, kundi bilang isang pamilyang binuo ng tunay na sakripisyo. Sa bawat paglingon ni Jiro, alam niyang ang huling pahina ng kanyang notebook ay hindi isang wakas, kundi ang simula ng isang buhay na wala nang itinatagong lihim. At hanggang dito na lang ang magandang storyang ito.